Hmm. Kumusta ka na, mahal? Medyo mabagal akong magsulat ngayon dahil alam kong mabagal ka ring magbasa. Nandito na ako sa Estados Unidos, pero hindi ko pa maibigay sa iyo ang address dahil dinala ng dating nakatira ang address para daw hindi na sila magpalit ng address. Maganda ang lugar na ito at malayo sa Manila. 2 beses lang umulan sa linggong ito, 3 araw noong una at 4 na araw noong pangalawa. Nakakainis lang ang mga paninda dito, katulad nung nabili ko na shampoo dahil ayaw bumula na pasulat kasi for dry hair. Kaya hindi ko binabasa ang buhok ko pag ginagamit ko. Mamaya ay ibabalik ko sa Walmart at magrereklamo ako. Noong isang araw naman ay hindi ako makapasok sa bahay dahil ayaw bumukas ng padlock. Nakasulat kan ayale, aba na malat na ako. Sa kasisigaw ay hindi pa din bumubukas. Magrereklamo din ako sa nagbenta ng bahay. Akala nila hindi ko alam na sigaw ang Tagalog ng yale. Wise yata ito. Mahal, mayroon nga pala akong nabili na magandang jacket at tiyak na magugustuhan mo. Ipinadala ko na sa iyo sa Federal Express. Medyo mahal daw dahil mabigat ang mga butones, kaya ang ginawa ko ay tinanggal ko na lang ang mga butones at inilagay ko na lang sa bulsa ng jacket. Ikabit mo na lang pagdating dyan at padala rin ako ng cheque para sa mga nasalanta ng bagyo. Hindi ko na pinirmahan dahil gusto ko na maging anonymous donor. Nakakahiya naman kung ipagkakalat ko pa. May trabaho na pala ako, mayroon akong jet na tao sa ilalim ko. Ang sakit pala maggupit ng damo sa Memorial Park. Okay naman ang kita above minimum. Ang sahod ng papanganak na rin pala ang ate ko. Hindi ko pa alam kung babae o lalaki, kaya hindi ko pa masasabi na kung ikaw ay bagong angga or ati palodan mo pala ako kay Aling Suping dun sa touch mobile ko na SIM para 15 pesos lang. Ang 15 minutes tatawagan kita, wala na akong masyadong kwento. Sumulat ka na lang ng madalas, wag mo ako masyadong isipin dahil baka madapa ko. Miss na jud kita, PS papadalhan sana kita ng dollar. Kaya lang ay naisara ko na ang envelope. Next time na lang ha.